Sa ikaapat na yugto ng ating programa, mas pinalalim natin ang talakayan sa mga napapanahon at maiinit na issue sa ating bansa. At kasabay nito, sinikap din natin na ilapit sa publiko at gawing makamasa ang ating mga diskusyon, kung saan nakapanayam natin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga dalubhasa sa usaping politikal at panlipunan na nagbigay linaw sa mga isyong kinakaharap ng bansa nitong mga nakaraang buwan. Ating balikan ang ating mga naging talakayan. Minsan ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely, hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Inumpisahan natin ito sa usapin sa pagtugon sa mga sakuna. Nakapanayam natin ang Executive Director ng University of the Philippines Resilience Institute o UPRI at Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards na si Dr. Mahar Lagmay upang sipatin at tukuyin ang mga pagkukulang sa disaster management ng bansa. Matapos kasi ang sunod-sunod na bagyo, nasaid ang ating disaster funds at ang tanong ng marami, tama ba ang pinaglalaanan natin ng pondo? At kung hindi, saan ba dapat ito ibinubuhos? So yes po, no? Hindi po siya normal. Marami nga pong nagsasabi na first time naming naranasan yung mga gantong pagbaha, yung gantong lakas ng ulan. But insofar as research is concerned, this has been the climate projection from 20 years ago. You said na early 2000 pa lang. This has been the climate projection, which brings me to my next question. We have all this climate projection. We know as a country we are vulnerable to these disasters. And every year, taon-taon po, dumadaan halos 20 bagyo sa bansa natin. With all this data we've experienced, and with not just data, sir, actually, we've experienced all this. Do you believe that the Philippines should have been more prepared for these disasters? Naniniwala ako dyan sa tanong mong yan. Ano? We could have been more prepared. Bakit ko sinasabi ito, no? Kasi meron naman tayong mga nasa bata. Actually hindi ko alam mga legal na provisions for that, no? Yung Philippine Development Plan 2017-2022 ba 'yon? At saka 23-2027, no? Parehong Philippine Development Plan. We have the National Climate Risk Management Framework. At meron din tayong mga gabay mula sa UNDRR guidelines based on the Sendai framework. Na sinasabi, dapat yung ating pagpaplano ng mga communities, gumagamit tayo ng mga hazard maps na may senaryo na may maliit, may mas malaki, may mas malaki pa, may gaundoy, at meron pang mga climate change scenarios na mas malaki pa doon. So dapat lahat yung mga kaalaman na yon, yung mga hazard maps ay naisasalin natin sa mga plano ng mga komunidad at para alam nila kung ano yung gagawin kapag merong warning ang Pag-asa na may malakas na ulan. Alam dapat nila kung saan sila pupunta kapag may warning na gano'n, saan sila mag-evacuate. Hindi necessarily evacuation center, kahit malapit lang na pag tinignan mo yung mapa ay ligtas mula sa baha o kaya landslide. At kapag sinalin mo to dun sa mga community plans, yung lahat ng sektor ay naipaplano sa sektor ng agrikultura, edukasyon, turismo, biodiversity, forestry, lahat yan kasi naaapektuhan ng mga sektor na yan kapag mayroong mga dilubyo. So pag maganda ang plano mo na base doon sa mga scenarios ng climate change, ay mas preparado tayo. Unfortunately, yung mga ganitong klaseng multi-scenarios, no, na climate change ay hindi nasasalin do sa karamihan ng munisipyo at saka cities natin all over the Philippines. Na dapat siguro ay panahon na gawa nga nitong mga matitinding mga hagupit ng Bagyong Christine, tsaka Karina, tsaka ng Leon, tsaka ng Marce, na dapat na ginagawa na natin itong ganitong klaseng pagpaplano. Nag-a-anticipate na tayo ng mas frequent at saka mas malaking mga
dilubyo na mas malaki doon sa mga naranasan natin. Yes, sir. That leads me to my next question. Where have we gone wrong in terms of preparation? Una po sa gobyerno at pangalawa naman sa mga tao. Which part of our preparation and response do we lack? Sige, ganito. Yung response ay isang bahagi lang ng tinatawag na people-centered early warning system. No? Ang responsibilidad ng pag-address ng mga dilubyo, no, para mas maging ligtas tayo, mga preparations diyan ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Trabaho ito nating lahat ng LGU, ng mga stakeholders, ng mga individual, ng pamilya. Sa isang people-centered early warning system, kasi ang konsepto natin ng early warning, parang, ayan na, nag-warning na ang Pag-asa, nag-warning na ang ahensya, ang NDRRMC na ganito. Ang totoong people early warning system, ang end-to-end na early warning system, ang epektibo na early warning system, ay may 4 na bahagi. Yung response ay isa lamang. Yung una ay ang risk knowledge. Ito, kasama dito yung sinasabi ko kanina ng mga tamang mga scenarios ng hazards na magiging basahan ng pagpaplano natin. Ano ba ang mga pwedeng tumama sa ating komunidad? Ano bang mga hazards na kaakibat ang merong pagdaan ng bagyo? Yan ang tinatawag na knowledge, no? Risk knowledge. So kailangan maalam tayo lahat kung ano yung mga impacts, ano yung mga hazards sa ating komunidad, sa ating neighborhood. Pangalawa, yung monitoring ng assessment, monitoring ng mga sama ng panahon, no? Yan, Pag-asa, nakasubaybay tayo. Pero mas maganda na empowered tayong lahat because all of this information can be provided through apps, through mga digital media, may mga technologies na, no? Pangatlo ay yung communication ng risk, no? So kailangan nagpe-prepare tayo bago humagipit o bago pumasok yung bagyo or maglandfall sa Pilipinas. So yung communication na yan ay nagagawa ng media. Itong ganitong klaseng pag-uusap ngayon na ginagawa natin ay communication. It's trying to communicate to the people the risk knowledge na pwedeng na dapat na naiintindihan ng mga tao, mga kaalaman na makakapagligtas ng kanilang buhay. At yung pang-4 ay yung response capacity. Kailangan pagka knowledgeable ang mga tao, na-communicate na mabuti yung informasyon, na-monitor na mabuti yung mga possible hazards at saka yung mga imminent hazards, no? Gamit ang mga instrumento, may kapasidad yung mga tao. So yung response ay bahagi lamang ng people-centered, yung tinatawag na people-centered early warning system. Ang tingin ko, kailangan maintindihan ng sambayanan yan, ng lahat ng mga tao, ng mga opisyal, national, local, at saka mga stakeholders, para lahat tayo nagpa-participate. So dahil meron tayong mga ganitong kakulangan, no, sasabihin ko na, diretso na, kakulangan, kaya tayo nagkakaroon ng disaster. Kasi ang disaster ay walang, nadidinig natin yung salitang natural disaster. Walang tinatawag na natural disaster. Lahat yan ay gawa natin dahil yung hazards lang ang natural. Pero kung may gagawin tayo na tama ang ating pagpaplano, tama ang ating preparasyon, tama ang ating response, ay wala tayong disaster na pag-uusapan. Kung ang mga ating kabahayan ay nakaplano na nakaiwas doon sa mga daloy ng hazards, ng baha, ng landslide, kapag may warning, makakaiwas tayo doon. At pag dumalo yung baha or nagkaroon ng landslide, out of harm's way tayo, wala tayong disasters na pag-uusapan. Sir, I think you just answered my next question. Tatanungin ko po kasi sana, you were a great advocate of risk-informed and science-based plans. And if you just want to add up, ano po ba yung gusto nyong makita? Or ano po yung gusto nyong dapat pinapriorisa sa mga disaster management plan na meron tayo? Okay, ang gusto ko sana ay, di ba palaging pag may disaster, ang sinasabi ng mga tao ay first time nangyari ito. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. For 20 years, I've been looking at the interviews of survivors ng mga disasters. Iyan ang paulit-ulit ng sinasabi nila. Galing lang ako 2 days ago sa Agoncillo, nakausap ko yung mayor. Ang sinabi niya sa akin, pareho lang din. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng baha. Hindi pa nangyari ito sa lugar.
Doon din, napunta ko doon sa Dalisay. Ang sabi sa akin ng matanda doon, ang tagal-tagal ko na nakatira dito, first time nangyari ito. So kapag ganun ang palagi natin nadidinig, no? Ibig sabihin lang yan, we failed to anticipate. We failed to educate so that people can anticipate the bigger events than what we have experienced. So paano natin ma-address ito? Babalik tayo doon sa unang tanong mo. Merong mga scenarios ng hazards na pwede nating gamitin, gawa yan ng mga researchers, gawa yan ng teknolohiya, ng pagkakaalam natin, pagkakaintindi natin sa physics ng flow of water, namo-model natin yan, nakikreate natin itong mga scenarios para pag nasalin natin itong mga mas malalaking baha na ito sa ating mga plano sa komunidad, risk-informed at science-based yung mga plano natin. Across all sectors, hindi lang pang evacuation center. At pagka ganito ang nagawa natin, yung mga scenarios na mas malaki pa, na karamihan hindi pa natin nagagawa sa 1,634 cities and municipalities. Kapag naipasok natin yan sa mga plano, mas malaki ang ating mga magagawa laban sa delubyo. At kapag naiwasan natin itong mga harsh impacts, nakapag-adapt tayo sa climate change, naka-adapt tayo sa mga mas malalaking mga dilubyo, ay mas madali natin ma-attain ang Sustainable Development Goals. Sa kaugnay na usapin, sinuri rin natin ang isa sa mga ugat na problema na matagal nang kinakaharap ng bansa. Ngunit ngayon lang tila nabibigyan ng atensyon, ang climate change. Matapos kasi ang deklarasyon ng state of calamity sa halos na 400 na lugar sa bansa, dulot ng lumalalang epekto ng tagtuyot noon lamang unang bahagi ng taon. Sinalubong naman ng malalakas na buhos ng ulan ang third quarter. Mga bagyo na tila ngayon lang naranasan ng ating mga kababayan na nagpalubog sa ilang mga lugar sa bansa. At sinamahan tayo ng Executive Director at Vice Chairperson ng Climate Change Commission na si Secretary Robert Borge para bigyang linaw ang fenomenon na ito at kung paano kumikilos ang ahensya para tugunan ito. You mentioned about the adaptation and the mitigation in terms of like the efforts of the general public. Sir, ano po yung dapat approach natin? Kasi sabi nyo nga po, yung epekto talaga tayo yung nakakaramdam, lalo ng mga developing country, kahit na hindi naman tayo largely yung nagko-contribute to the climate change. Pero tayo yung nasasapul talaga ng mga mapaminsalang epekto. What should be our approach in dealing with the effects of climate change? Kasi some people, let's say, they look at the data and figures and deal with it. Sabi nila, wag i-over-exaggerate because it will cause panic. Pero nagiging complacent yung mga tao, pati yung gobyerno. So what should be our attitude in dealing with the effects or in mitigating the effects of climate change? I think the careful balance has to be made. No? We have to be cautious, but we also have to be bold in our preparations. Basic dito ang kaalaman. We do it we have the 4Ps Climate Change Commission. We have the pag-unawa, and then we have the pagpaplano, we have the paghahanda, and kailangan din na tayo ay may pagsunod. So itong 4 na Ps na to ay importante. We don't want to be very alarmist, pero we have to face the fact. We have to face the truth that climate change is happening. And ano po ang instrumento or tool para mas lubos nating maunawaan? Ito ay ang agham, ang siyensya. Kailangan i-embrace natin siya para malaman natin kung ano talaga ang hamon na dulot ng climate change. We have to know ilan ang volume ng tubig na bubuhos sa atin. Siyempre, kailangan pag alam natin ito, what we want is preventive adaptation. Kumbaga, proactive tayo. Hindi tayo nag-aantay na tayo mag-react na lamang pag dumating ang isang disaster. Bagkus ay meron ng pagpaplano at paghahanda. At ang pagpaplano at paghahanda na ito ay dapat science-based. And it will all impact on what we currently do. Ngayon kasi, siyempre, meron tayong iba't ibang mga standards when it comes to construction, infrastructure, or even the way we do things. Because of the new normal under the climate change conditions, kailangan magbago na ito. Importante po talaga na malaman natin kung ano ang climate change, what are the different factors that contribute to it,
what are the ways we can do to further adapt to it, and then we have to understand the systemic nature of climate change dahil lahat po talaga ng dimension ng ating buhay at kabuhayan ay naaapektuhan. Right. Sir, you mentioned earlier na talagang nakita naman natin na our government is reactive when it comes to like the effects of climate change. Any thoughts on how the government is treating climate change and other environmental issues in general? Around this time, is it being prioritized, given more thought of, especially ngayon nga po, na nararanasan natin yung pinsala nito? I would argue that the government has actually taken a more proactive stance under the Marcos administration. Day one pa lang, sa policy pronouncements ni Pangulong Marcos, pinakita na niya ang kahalagahan na dapat tutukan ang climate change. And he also said that during the first State of the Nation address. Kung kaya't under the administration, if it's not known yet, it was only during this administration that we have a specific chapter on climate change and disaster preparedness sa Philippine Development Plan. It is also under this administration that we have finally completed the National Adaptation Plan, which acts as a roadmap for our different stakeholders to work on adaptive or preventive adaptation. Kung kaya lang, we also realize that the plans are also functions of time. Kami nga sa Climate Change Commission, natapos natin ang National Adaptation Plan within a span of 8 months dahil alam namin na importante siya. But it has to go through the process of being implemented sa ating mga lokal na pamahalaan. At kami ay naghahanda na para sa susunod na taon para i-roll out ito. But in the meantime, as we prepare for that for next year, patuloy pa rin ang ating pag-mainstream ng kaalaman tungkol sa climate change. Dahil hindi lang naman ang National Adaptation Plan ang pinagmumulan ng plano, at hindi lang ang PDP, meron din ang National Climate Change Action Plan or NCCAP, at meron din mga ibang mga laws, including our disaster risk law that will help prepare our people. Siguro po, ang masasabi natin is, it's time to hunker down and really focus on the essentials when it comes to disaster preparedness. And preparedness is not just, is preparedness. That means that we don't wait for the event to happen. If there are things that we can prevent, for example, nature-based, if we have nature-based solutions for issues such as landslides, we have the opportunity to correct that. And we have, of course, the full backing of government and the whole of society to make sure that environmental impacts are lessened or environmental solutions are further strengthened. And I believe that's the direction being taken currently by the Secretary of Environment and Natural Resources. Kailangan din po na sa paghahanda natin, kailangan ang ating climate finance aspect ay hindi nakakalimutan. Dahil ang climate change po, kung pinag-uusapan natin ang global framework, nire-recognize naman ng UNFCCC na nangyayari ngayon ang Conference of Parties sa Azerbaijan sa Baku, na ang mga developed states ay may responsibilidad para tulungan ang mga estado katulad ng Pilipinas paano sa pamamagitan ng means of implementation. And that includes technology development and transfer, climate finance, at capacity building. Doon po, ang Pilipinas ay malakas at naririnig po talaga ang boses natin. Ang sabi natin, ito ay isang issue ng hustisya, ito ay issue ng climate equity, at kinakailangan ang mga pinaka-responsable sa climate change ay gawin ang kanilang nararapat na responsibilidad para tulungan ang mga naapektuhan at syempre pa ipababa ang emissions ng greenhouse gases. You mentioned that this administration has really been proactive in the environmental issues, and I was just gonna ask, if ever we have these calls even looked at nung mga previous administration, do you think it would have changed the narrative that we are experiencing now? I think we have to look at this in a continuum. The Philippines has progressed a lot, and I've been with government for more than 20 years. I am a career diplomat, and I was actually assigned a permanent mission to the United Nations when Yolanda happened. I also grew up in the province, and definitely the preparedness
of communities during the 1980s was very different from right now. I remember a time when it was very difficult na magkaroon ng tinatawag na ngayon na preemptive evacuation. Around 1990s or the 2000s, medyo naging ano na siya, naging part of the lexicon na bokabularyo dahil regular na ginagawa ng ating pamahalaan at sumusunod na ang mga tao. I think we have to look at this factually and realistically. Over time, we have improved. But the thing with climate change is it is also changing the nature of the game while we're playing the game. So kaya't kinakailangan na mas paigtingin pa hindi lang ang ating kaalaman, kung hindi pati na rin ang ating koordinasyon ng iba't ibang sangay ng ahensya. Again, we would like to say na science should be the bedrock or the foundation of all the work that we do. We have a group of international experts on climate change, the International Governmental Panel on Climate Change, that regularly comes up with findings. At syempre, magaling din naman po ang ating mga scientifico sa Pilipinas at ang ating ahensya. Ang kailangan lang po talaga siguro is, we have to ramp up the things that we do. Preparation is key. Understanding is key. Sa amin po, we would like to think of our ordinary citizens not as simple susunod lang, pero kailangan na they really are a valuable stakeholder. And to do that, they have to understand, especially for some types of calamities that are preventable, they have a role to play. Magpapatuloy ang ating pagbabalik tanaw sa mga isyong lumitaw at nangibabaw nitong mga nakaraang buwan sa ating pagbabalik. Pag-usapan din natin sa programa ang muling pagbubukas ng investigasyon ukol sa isyu ng extrajudicial killings sa ikinasang gyera kontra droga sa nagdaang Administrasyong Duterte. Naging mahalagang salik sa investigasyon ng Kamara at Senado ang isiniwalat ni retired Police Colonel Roy Magarma na reward system ng PNP na nagresulta sa talamak na patayan. At sa pagharap ni former President Rodrigo Duterte sa mga pagdinig na ito, nabuksan din ang usapin sa kaso na kasalukuyang kinakaharap ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. At sa panayam natin kay Attorney Michael Chu, the head of the International Criminal Law Program of the UP Institute of International Legal Studies, napag-alaman natin na bagamat kumalas na ang Pilipinas sa ICC, hindi ibig sabihin nito ay hindi na maaaring imbestigahan ng naturang korte ang mga tala ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. The charge after the preliminary examination are crimes against humanity at yung pinakalitaw nga po dito ay yung murder. But then after the preliminary examination at nanghingi na nga po yung ICC sa korte natin ng pahintulot na simulan yung investigasyon, March 2018 when the former president withdrew from the ICC. Napahagingan nyo na po ito kanina, no? So I'm just gonna ask again, what are the implications of this withdrawal? Oo, so ang napakalaking implikasyon ng withdrawal na yan ay simula nung panahon na so I think March 2019, no? Kasi ang ICC sabi niya kapag nag-send ka ng notice of withdrawal, 1 taon muna ang lilipas bago yan maging effective. So simula nung panahon na effective siya, hindi na saklaw ng jurisdiction ng ICC yung Pilipinas, kung ano man ang mangyari sa Pilipinas. Pero ayon nga sa Article 127 ng Rome Statute, lahat ng mga nangyari noong simula nung naging partido ka, which in our case was 2011, hanggang sa naging epektibo ang iyong pag-alis or pag-withdrawal, hindi yun maaapektuhan noong pag-alis mo. Kasi nga ang pinupunto dito ng Rome Statute ay baka naman mapilay ako kasi kapag nagsimula akong mag-imbestiga sa'yo, aalis ka na lang. So gagawin na lang yun na dahilan na hindi mo na ako pwede imbestigahan kasi hindi na ako kasama. So para masigurado na hindi siya ma-defeat yung kanyang purpose, yun nga, no? So habang lahat ng mga nangyari habang partido ka, hindi yun maapektuhan ng iyong pag-alis. So, yun nga din yung sinabi nung pre-trial chamber na inapirma din ng appeals chamber noong 2023, no, na simula 2011 hanggang before naging effective ng 2019,
yung mga kung kasama yung mga aligasyon at mga iniimbestigahan ng Office of the Prosecutor sa panahon na iyon, tuloy iyon. How can then the ICC assert jurisdiction considering the Philippines doesn't recognize its authority? Mayroon naman siyang iba't ibang paraan. So yung ICC, well, una sa sagot sa tanong mo, it can assert its jurisdiction by just continuing what it's doing, no? Papatuloy lang niya yung kasi nakikita naman natin ngayon, pumupunta naman yung mga abogado, yung mga biktima sa kanya, nagpapadala pa rin naman ng ng mga communication. So hindi pa nakakasagabal yung issue na yan. Pangalawa, meron siyang mga iba't ibang, kung ang tanong ay, paano siya makakapag-imbestiga kung hindi nga nire-recognize, no? So, may mga marami naman siyang pamamaraan, no? Pwede siyang mag-collect ng information through the victims nga themselves or through their organizations, mga organisasyon na sumusuporte sa kanila. And nung panahon naman na nangyayari ang mga patayan na ito ay may iba ding mga organisasyon na local and international na nag-imbestiga rin, no? So sila din merong maiko-contribute na mga naratibo at ebidensya. Of course, ngayon, tulad ng ginagawa natin, pwede mo nang kausapin yung mga kailangan mong kausapin through online media, no? So mga communication technology nandiyan na din, no? And I think narinig natin before, hindi ko alam kung nagbago ang mga pronouncements dito, na kung pupunta sila dito, sa Pilipinas para mag-imbestiga, hindi naman sila haharangan. Ang narinig natin ay hindi lang sila tutulungan, pero hindi naman haharangan na gawin ng kanilang mga trabaho. All right, Attorney, as you've mentioned earlier, the withdrawal does not end the court's legal jurisdiction over the crimes allegedly committed when the Philippines was an ICC party. But it does complicate the court's capacity to investigate, let alone conduct a trial. And according to reports, for all of the ICC's formal power, the Office of the Prosecutor relies on the state's cooperation to conduct its investigation. And you've mentioned this in passing earlier, but I just want to ask you to specify, by cooperation, what do we mean by this in terms of practical actions? Ano po ba yung inaasahan kung tayo ay nagko-cooperate? Yes, tama yun, no? Kasi ang may obligasyon na mag-cooperate ay mga miyembro lamang. So, hindi mo pwedeng pilitin mag-cooperate yung mga hindi miyembro. So, ibig sabihin ng cooperation, tutulungan ka talaga nila na mag-imbestiga. So, papapasukin mo sila, kung may pupuntahan silang mga sites, meron silang titingnan ng mga ebidensya, may kakausapin sila ng mga witnesses, dapat nafa-facilitate yon kasi nga dapat nagko-cooperate ka doon sa ICC kapag miyembro ka, no? Tama yun, nagiging nako-complicate kasi nga hindi na miyembro ang Pilipinas, so wala na siyang obligasyon, hindi mo siya mapipilit na tulungan ang ICC. So ang implication niya ay kailangan humanap ni OTP, Office of the Prosecutor, ng ibang paraan para magawa niya yung kanyang trabaho. So nabanggit natin kanina, pwedeng imbitahan niya yung mga tao na may kinalaman na magpunta sa The Hague. And in fact, may nakikita tayo na pailan-ilan na nagpupunta doon or hindi naman kailangan pumunta, mag-submit ng mga dokumento, kung ano man yung na-preserve nila ng ebidensya, bigyan ng kopya yung Office of the Prosecutor. Or nga ito, tulad ng pag-uusap sa mga digital technology, sa Zoom, for example. So, meron din siyang kapangyarihan na tawagin yung ibang mga miyembro. So, hindi naman, madami-dami pa rin naman yung mga partido ng Rome Statute, no? So, yun sila, meron silang duty to cooperate to the court. So, pwede din silang tumulong, no? Kung meron mang ibang bansa na nag-investigate din itong nangyari sa Pilipinas, allegedly, pero sa akin, kasi nakita naman natin na meron talagang nawala ng buhay
nung panahon na yon. So, pwede din yon, no? So, pero yun nga yung sinabi natin kanina, no, na kasi pwede naman talaga sila pumunta dito. Siguro, even if they're not coming here as ICC investigators, no? So, just like any other person who come to the Philippines to visit, they can also do that. So, ang narinig natin ay hindi naman sila hahadlangan na hindi sila, ibig sabihin, hindi papapasukin. So, i-allow sila in, and if they do their work, they'll do their work on their own, pero hindi sila i-assist ng government. Matapos naman ang magkabilang issue na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte mula sa kinikwestyong 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education at hindi pagdalo at pagsagot ng bise sa mga pagdinig ng Kamara at Senado, hanggang sa mga tirada at pagbabanta nito sa Pangulo. Tuluyan na ngang nauwi sa paghahain ng impeachment case laban sa Vice Presidente ang lahat ng ito. Kumonsulta tayo sa isang political analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko sa mga maaari nating asahan sakaling tumulak ito. At ang mahalagang tanong ay kung sapat nga ba ang mga inilatag na punto sa mga inihaing impeachment complaint para patalsikin sa pwesto si VP Sara Duterte. Now let's talk about the complaint itself, Attorney. Taliwas po sa akala ng marami na the VP's manner of presenting herself, lalo na nitong mga nagdaang press conference where she lashed out, threatening to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Akala po ng marami, ng publiko, ito yung pinakasentro ng impeachment complaint when it was actually largely on the subject of confidential funds. Marami pong article na dito nakabatay. However, we hear congressists say na yung mga findings ng COA ay hindi final and bahagi lang daw po ito ng regular budgeting process at walang indikasyon na pwede itong magresulta sa impeachment process na premature daw po ito para maging basehan ng impeachment. How are we looking at this argument and how are we looking at this complaint now? Well, in a different light, obviously, no? Kasi kung yung mga kongresista mismo ganun ang sinasabi. So it's like they're telegraphing their decision already, right? Na by saying na yung COA report is not enough, parang sinasabi na nila where they will go when it's time for them to vote on the impeachment complaint, no? So it's a big blow, I suppose, dun sa mga nagpupush for the impeachment complaint kasi meron ng mga naririnig from the House of Representatives na mukhang hindi sila agree that yung ebidensya ay sufficient, no? At least when it comes to the confidential funds, no? Or at least yung COA report lang. So it doesn't bode well kung merong mga ganong observations or declarations yung mga members of the House. It doesn't bode well for the impeachment complaint itself, kung uusad pa ba to at the level na maaari na siyang i-transmit sa Senado. Now, I just want to touch on the language of the Vice President. Sabi po ni Senator Bato, I'm talking about the threats. Nung mga panahon nag-lash out po siya, they call it the political meltdown. Sabi po ni Senator Bato, it was a conditional threat. Some say it was taken out of context. At ang nangingibabaw po na sentimento lalo na sa publiko, especially among the supporters of the Duterte na she's just being a Duterte. Parang hindi na raw po tayo nasanay sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. That for 6 years, we were giving his language a pass. Na okay lang kasi ganun magsalita ang isang Duterte. What are the chances na makakalusot ulit ito, being the way na it's just a manner that how a Duterte speaks sa pagtrato po natin dito sa impeachment complaint na ito? That's a good question, Rose, no? So first of all, wala pong conditional threat, no? Walang krimen na ang tawag ay conditional threat, no? It is a threat. The crime is issuing those threats, no? So number two, yung circumstances surrounding the issuance of those threats, no?
is irrelevant as far as investigating them is concerned, no? Kasi the moment na meron ka ng tangka sa buhay ng presidente, automatic national security concern na kagad yun at dapat imbestigahan. No? So, doon sa investigasyon, doon mo nasasabihin na, joke lang yun, no? Nagbibiro lang ako. So, that will be part of the investigation. But the point here is that dahil nabitawan yung threat na yon to the life of the president, dapat tong imbestigahan at iniimbestigahan na nga. No? So, ang mangyayari ngayon is the DOJ will now determine ano nga ba yung krimen na ipapataw natin dito, considering yung explanation na bibigay ni Vice President Duterte na hindi ano lang to, in jest ko lang sinabi to or in the heat of the moment, ganon. So, yung mga rason na yon, that is only relevant in the DOJ investigation. Pero as far as triggering an investigation is concerned, hindi relevant yun. Ano? Kasi the moment na binitawan na niya yung salita na ipapapatay niya si Pangulong Marcos, automatic, dapat nang imbestigahan yon. So yun yung ikalawang punto. Now, doon naman sa sinasabi na lengguwahe lang talaga, o pamamaraan lang ng pagsasalita ni Vice President Duterte yon, at bakit si Pangulong Duterte napapabayaan natin o given a pass, as you say. Well, merong major difference, Rose, kasi si Pangulong Duterte is immune from suit, no? Kaya kahit na kung sino-sinong murahin niya, while he was the president, wala tayong magagawa talaga in terms of making him criminally liable for those outbursts, no? Kasi ang presidente, meron siyang absolute immunity from any suit while he is the president. Eh si Vice President Duterte, she is not immune from suit. No? So, yung nakita natin na yon nung nagtangka siyang patayin si Pangulong Marcos, dahil hindi siya immune from suit, it's incumbent upon our law enforcers and our prosecutors to pursue that criminal case. Kasi kitang-kita naman hindi naman pwedeng pabayaan lang yon, no? So, yung ganong reasoning na ganon talaga magsalita sila, no, yung mga Dutertes. Well, si Pangulong Duterte, wala tayong magagawa kasi Pangulo siya at immune siya from suit. Pero si Vice President Duterte, she is not immune from suit. So, it is only proper for our law enforcers and our prosecutors to pursue that criminal case, whatever that is. No? So, dumaan dapat sa proseso at dumadaan na nga sa proseso, and then malalaman natin at the end of it kung ano nga ba yung indictment na ipapataw sa kanya. Alright. It's good that you point out, sir, na the moment na nilabas o binigkas pa lang yung mga ganong kataga, it's already enough to trigger an investigation. I think the public is missing out on that, na regardless of whatever the reason behind it, it should come after the investigation. But triggering an investigation ay nasa simula pa lamang na nalabas yung mga katagang na yon. Now, moving forward, sir, I'm talking about the articles of complaint. How strong do you think are these articles? For you, attorney, I think the question here mainly is impeachable offenses po ba yung mga nailatag na sa final na complaint? And can you point some, and can I hear your thoughts on some of these points? So, gaya na sinabi ko kanina, no? So yung mga crimes na pinapataw sa kanya, well, let's be specific, yung issuing those death threats, I don't think that's a viable ground. No? Hindi ito high crimes. No? Hindi ito high crimes in my view at least. No? Kasi parang given the circumstances na sa publicly announced, tapos pwedeng sabihin na it was in the heat of the moment, etc., etc. So that to me is not a viable impeachment ground. No? Para sa akin, palagay ko yung posible na
masabi natin na impeachable offense is yung possible misuse of confidential funds. Kasi we're talking about hundreds of millions of pesos here, no? In fact, ang mas nakikita ko pa nga dyan is a plunder case, a plunder indictment. So, palagay ko, amongst all of the grounds na nakasaad dun sa impeachment complaints, no, 2 na yata, palagay ko yung talagang pwedeng ipasok doon sa listahan na binanggit ko sa iyo kanina. I think yung possible misuse of the confidential funds na inallocate sa kanya, I think that can fit yung tinatawag nating graft and corruption, and also yung pwede siyang ma-package na plunder case. Hindi rin natin pinalampas ang usapin ukol sa mga nagtataasang presyo ng bilihin, partikular na ang bigas. Ipinasisilip kasi ng ilang kongresista ang sabuatan umano sa industriya ng bigas. Halos 7 pesos kada kilo kasi ang inaasahang ibababa nito dahil sa mga interbensyon ng pamahalaan. Ngunit bumaba na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Naibaba na rin ang taripa sa 20% mula sa 35%. Bumagal na rin ang inflation rate, ay hindi pa rin daman ng mga mamimili ang bawas presyo sa bigas. At bagamat itinanggi ng mga importer na mayroong karter na nagmamanipula sa presyo ng bigas, ibinato naman ang alegasyon sa mga retailer. Kaya naman pinakinggan natin ang panig ng mga retailer sa isyu na ito. Kasama riyan si Mr. Orly Manuntag, ang tagapagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. Pag-usapan natin, sir, no, yung pagbato sa inyo sa mga retailers nung pagdududa at saka yung sisi na rin po. According to the Bureau of Customs, yung mga landed cost ng bawat kilo ay 33 pesos. Tas ipapasa sa mga wholesaler na may patong din kaunti. Sa mga dealer, maglalaro din yung presyo. Pero pagdating sa mga retailer o sa mga nakita natin sa pamilihan, ito nga yung sinisipat ng Kongreso. Pumapalo daw po sa 50 pesos and we can see this talaga sa mga palengke. Pero pwede po ba nating linawin, katulad nung nabanggit nyo kanina, yun na yung presyo na to, na yung 33 pesos na landed cost. Hindi po ito yung average presyo. Isa lang po itong variety ng bigas. Tama po ba? Tama po. Yung pa nga po hindi po nailinaw, yung pong landed cost po na 33 pesos, anong klase po ba siyang bigas? Ito po ba ay broken? Ito po ba ay well-milled? Ito po ba ay full grain? Kasi po, mas mahirap natin siyang bigyan po ng pag-aanalisa kung hindi natin nakita kung anong variety po ito. Siguro po, maitanong po natin sa Bureau of Customs, ano ba ang variety pong 33 pesos na landed cost. Mula po dito, makita po natin ng maganda at maayos na kwentada, bakit mula sa 33 pesos, baka po ito ay broken. Ang broken po kasi nabebenta po sa market ngayon sa 40 pesos po. Marami po tayong nakita po ngayon broken at 40 pesos. Kung ito ay 33 pesos broken, malamang ito po nakita natin sa merkado. Pero kung ito naman po ay well-milled rice, mas mataas po siya ng konti. Kung ito naman po ay premium rice, medyo mahal din po siya ng konti. Noong nakaraan po sa Congress, meron po tayong narinig po doon na ang bentahan daw po nila ng mga premium rice is nasa mga 180 sa 25 kilos eh. So nasa mga 44 pesos po yun, parang ganon. So kung 44 pesos yan o 43.60 to be exact sa 1180, nakikita po namin talagang mahal po yung magiging bigas po. Kung 1180 po, 1180 po, ito po meron akong calculator dito. 1180 po ang sinasabi ko po nung doon na presyo, divide po natin sa 25 pesos. 47 pesos na po ito kung 1180. Papatong pa po ang wholesaler at ang mga retailer. So makikita natin, 50 pesos po. Medyo hindi po nagtutugma doon sa sinasabi po ng Bureau of Customs. Kaya maganda po itong makita, ito po bang 33 pesos ay 100% broken. Ito naman pong alam ko na binibenta po ng 1180, alam ko po ito naman po ay full grain. Magandang klase, ito po ba may mamahal. So, dun po, dapat malinaw po sa atin yon. And then sinabi naman po doon sa parang report, initial po naman po ni Congressman Salceda, alam ko siya po yung head ng committee,
ng Quadcom is nasa 7% daw yung, sa kanila po galing ito ma'am, hindi po sa amin. 7% daw yung nagiging markup ng mga importer, 12% daw doon sa wholesaler, at 13% daw doon sa retailer. So yung 7% tsaka 12%, pag inad mo, 19%. Di hamak na malaki po yan doon sa retailers na sinasabi nila sa report na 13%. Kaya dapat magkaroon to ng malinaw po na pag-uusap. Totoo ba na ito ay 19% sa panig po ng importer at saka ng wholesaler at 13% po ba sa mga retailer? Kasi madali pong puntahan ng mga retailer. Tanungin natin sa kanila saan sila kumukuha. Tanungin natin magkano ang kanilang kuha. Meron naman po siguro mga resibo, mga kasamahan natin mga retailer po. So madali po natin ito makita at malaman saan nagkakaroon po ng gap. So tingin ko it's a right time. It's a good opportunity po na mag-usap-usap po talaga through DA. Ipatawag ang retailers, ipatawag ang wholesalers, ipatawag ang importers nang sa ganon magkaalaman po talaga saan nagkakaroon po ng gap. Sir, linawin ko lang po, may magkakataon na yung mga landed costs, mas mataas pa sa kine-claim ng Bureau of Customs na 33 kasi iba-iba nga po yung variety. And you've talked about the variety of rice. Sir, may nagsasabi rin po, sinabi nyo na rin kanina, na madalas ang ini-import ng mga top importers natin ay mga premium na bigas. Bakit po kaya yun yung mga kinukuha nila at hindi yung mga mababang klase na pwedeng ibenta ng mas mura sa ating mga kababayan? Bakit po sila bakit po mas pinipili nila na premium rice yung bilhin? Mas kikita po ba sila sa pagbili ng mga premium rice? Sa tingin ko, ganun po siguro yung nangyayari kasi hindi ka naman po mag-i-import o mag-i-initiate na mag-import na wala ka naman buyer po dito sa market po natin. So siguro po, ngayon po makikita natin yung preference po ng mga mamimili, baka po mas gusto na po talaga yung mga whole grain na bigas. Pero syempre, hindi natin pwedeng ipag-isang bahala yung mga marginalized na Pilipino na kasamahan po natin na naghahanap talaga ng mura. So yun po yung nakikita ko ngayon sa kasalukuyan. Kaya nga po nakinagulat din nga po kami na 74% po pala ng ini-import puro mga mamahali na bigas. So yun po siguro yung dapat na mapagtuunan at makita po din ng Kongreso para bago tayo magbigay ng sisi. Kasi syempre, kawawa naman yung mga retailer. Yun naman po yung hanap buhay nila for the longest period time. Sila yung mga nagbibenta sa mga consumers natin sa bawat merkado. Parang pag may mga ganitong problema, di lagi nasisisi dahil hindi raw nagbababa ang mga retailers. So dapat makita natin, pa-backward. So magkaroon tayo ng backward integration from retailer, magkano kuha niya sa wholesaler, magkano kuha niya ngayon sa importer. Nasa ganun, makita natin by percentage, magkano talaga yung real markup ng mga nasa loob ng supply and value chain natin. Sir Orly, nandun po kayo sa hearing ng Quinta Committee. Narinig niyo po yung mga depensa at paliwanag ng mga inimbetahang top importers sa bansa. Ano po yung mga hindi malinaw sa inyo na nakita o narinig ninyo na mga gap sa mga depensa nila? Yun nga, una-una yung presyo. Kasi may narinig tayo yung 33 pesos na binibenta naman daw ng 36 pesos. Yung iba naman daw nagbebenta ng 41 pesos. Benta daw nila sa wholesaler. Yung iba naman nagbebenta nga ng 118. Kasi 1180 pag kinumpit natin. 1180 divide 25, 47.20 ang isang kilo. So selling price pa lang nila yan. So magkano pa sa wholesaler, magkano pa sa retailer. So yun yung mga nakikita ko doon na presyo na hindi malinaw. Kung ano bang klaseng bigas yun? Yung ba ay 5%? Yun ba ay 15% broken? Ito ba ay 25%? Ito ba ay broken? So ito yung mga variety kasi na naka-harmonize sa ating customs. Ito yung apat na variety na to. 5% whole grain, 15%, 25% broken, and then 100% broken. So dapat malinaw yun, yung apat na variety na to. Magkano yung kuha ng importer? Magkano mo binenta sa wholesaler? Magkano binenta ng wholesaler sa retailers? And then syempre nakita din naman namin doon yung volume na pinapasok nila doon sa mga top importers natin. Talagang medyo malalaki po yun. So sabihin natin, yung 4.2 na milyon na pumasok ngayon compared natin last year,
Ang last year nata natin is nasa 3.8 something million metric tons yung pumasok. So, mas malaki po yung ngayon. Ito ba ay dulot ng bumababa ang taripa or kaya sila nagpasok or ano po ba yung nangyari behind this? Sa pagpapatuloy ng ating programa, mas palalawakin pa natin ang talakayan at mas susing hihimayin ang may init na usapin at mga isyong panlipunan. Samahan niyo pa rin kami sa susunod na yugto ng ating programa para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.